Hi, magandang gabi po. May ipapaliwanag lang po ako, ha. Ang tanong kasi, Dok, paano ba humihinga yung baby pag nasa loob ng tiyan nung nanay niya? 'Di ba kasi nga sabi mo nga yung lungs niya hindi naman nagfa-function pagka nasa loob ng tiyan yung baby. Paano ba yung daloy ng dugo niya, paghinga niya, at kung ano-ano pa. Ayan. So ito po yung baby. Papansin nyo ito yung kanyang bahay bata ng mami. Diyan po yung placenta. Yung connection ng baby at saka sa nanay. Tapos sa placenta meron dyan yung umbilical cord. Kumbaga cable papunta sa baby. Yan. So yung placenta po kasi yun na yung pinakabaga, kidney, liver. Ayan, may immunologic property. Diyan nagtatransfer yung nanay ng dugo, nutrients, mga antibodies. Yan, diyan dumadaan yung oxygen. O, kasi nga, diyan na yung pinakabaga actually. So, yung mga dumi ng bata, yung waste product, dadalhin dyan kay mami. Si mami ng, yung carbon dioxide, si mami na ihinga na palabas. Ayan, so i-discuss ko muna yung yung adult circulation. Yung heart natin, from inferior vena cava, superior vena cava, yung mga dugo na walang, ito po kasi yung heart ng adult kasi may lungs ito, di ba? Mamaya discuss natin yung walang lungs. Ayan, so pupunta ang dugo diyan sa right atrium ng puso. Tapos pupunta dito sa right ventricle. Tapos pupunta sa pulmonary artery para ma-oxygenate yung blood sa lungs. Tapos pag may oxygen na yung dugo, ibabalik uli sa heart dito sa left side sa left atrium. Tapos left ventricle papunta sa aorta para ma-distribute na sa parts ng mga body. Ayan, yan yung adult. Mamaya di-discuss natin yung yung sa fetal circulation. Ito naman po yung pusod ng baby, yung umbilical cord. Pagka tinignan natin yung loob, ang laman niyan ay dalawang umbilical artery at isang umbilical vein. Tapos Wharton jelly yan. Wala diyang nerve, kaya huwag kayong matakot na nasasaktan yung baby pag inipit yung umbilical cord kasi wala naman yung pakaramdam. So yung dugo mula sa nanay dito papunta sa umbilical vein, papunta sa baby. Tapos yung galing sa baby naman, dito naman dadaan pabalik sa nanay, dito sa dalawang umbilical artery pabalik sa nanay. Ayan ha. So saan na tayo? Ito mamaya yung last picture. Ito muna. Ito kasi yung difference ng nasa loob ng tiyan, yung puso, at saka dito yung pagka nakalabas na yung baby. Ganyan yung daloy ng dugo. Medyo magkaiba. Kasi dito sa fetal circulation, yung fetus, meron yung ductus venosus, ductus arteriosus, foramen ovale. Ano yun? Nawala yan. Pagka lumabas na yung baby, wala na yung mga ganong sinabi ko, ha? So, dito na tayo sa fetal circulation. Actually, ito po ay pinag-aaralan na ngayon ng mga elementary at high school students, eh. Itong picture, wala na po kasi ako mahagilap na magandang picture. Ito po yung placenta, yung tulad ng sabi ko kanina, from nanay, dun sa umbilical cord, yung umbilical vein, papunta na yan, yung isa sa liver, yung isa yung sinatawag na ductus venosus, papunta sa inferior vena cava. So pagkadating dun sa right atrium, iba magra-right ventricle. Tapos pupunta yun sa pulmonary artery. Dapat ma-oxygenate yung blood sa lungs. Kaya lang sa loob, hindi pa humihinga yung baby. So, hindi pa itong lungs niya ay fluid filled, o kaya surfactant, o kaya amniotic fluid yung nandyan. So, dahil mataas yung resistance, hindi makakapasok yung dugo sa baga.
kasi wala pang hangin yung baga. So ang mangyayari, from pulmonary artery, tutuloy na kaagad sa ductus arteriosus. Diretso na sa aorta. Hindi na dadaan sa lungs. Tapos, yung iba naman sa right atrium, didiretso na kaagad sa left atrium, yung foramen ovale, yung butas. Doon. Na naka-open pa during fetal circulation. So, pagka na-distribute na lahat yan sa body, babalik na uli yung dugo, papunta naman sa umbilical arteries, pabalik uli sa placenta para doon na yung mga waste product ibabalik sa nanay, pati yung carbon dioxide. So, ganun po yung fetal circulation versus dun sa adult circulation. Yung baby kasi hindi pa functional yung lungs nila, kaya meron tayong ductus venosus, ductus arteriosus, tsaka foramen ovale na wala dun sa adult na heart. Good evening po.